At sa punto pong ito ay makakausap na po natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao kaugnay po sa tulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu. Sec Dumlao, magandang gabi po. Diane Querer po ito ng Ulat Bayan ng PTV4. Diane, magandang gabi. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Right, thank you for taking our call, Sec Dumlao. Now, I understand si Secretary Rex Gatchalian po ay from Masbate, ay dumiretso po agad sa Bogos sa Cebu. Kamusta po ang naging pag-ikot po doon ng ating pong mahal na kalihim? Tama ka dyan, Diane, mula nga po sa Masbate na kung saan kasama po niya ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. na namahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Opong, ay dumiretso po sa Cebu, particularly in Bogos City, ang aming pong butihing Secretary Rex Gatchalian, para tignan yung pong extent ng damage nitong lindol and madetermina kung ano yung kaukulang tulong na maipapaabot ng DSWD. Unang-una, of course, nakapag-release tayo ng initial na family food packs at mga ready-to-eat food packs. Kasi ito ang pangunahing pangangailangan sa lugar nga po na iyan, pagkain and of course mainom na tubig. Kung kaya nga po, aside from the family food packs and ready-to-eat food packs na ibinahagi po natin, nagbigay din po ng kautusan si Secretary Rex Gatchalian na i-deploy yung mga specialized disaster response vehicles ng ating pong ahensya. Yung pong mobile kitchen para makapag-provide ng hot meals, mobile command center para po makapag-charge ng kanila po mga gadgets, itong mga affected families. And gayon din po, makakonect sila sa ating pong Wi-Fi connection para ma-inform din naman po nila yung kanila pong mga kaanak na sila po ay ligtas. And gayon din po yung water tanker and yung water treatment trunk po natin. Sapagkat again, mahalaga po na magkaroon ng potable water yung ating pong mga internally displaced persons. In addition to that, Diane, sabi po ni Secretary Rex Gatchalian ay issue-shoulder po ng DSWD yung burial expenses nung mga pamilya na unfortunately ay may mga namatay po na mga kaanak. And on top of that ay magpo-provide din tayo ng financial assistance dun sa mga naapektuhan para matulungan sila na makarecover from the effects of this earthquake. And on top, in addition to that, of course, nagbabahagi rin tayo ng psychosocial interventions, lalo na nga po doon sa mga pamilya na nawalan po ng miyembro ng kanilang pamilya. So these are some of the initial interventions that were provided. And of course, dahil nga nandun po si Secretary Rex Gatchalian sa Cebu, he will meet with the other local chief executives to determine, again, what are the additional support that they need para po makabangon yung mga kababayan natin na naapektuhan. Malaking bagay po itong mga interventions na ito mula po sa DSWD. Now, I understand, ma'am, yung ilang pong mga apektadong residente, hindi pa po sila makabalik dun sa kanilang mga tahanan, nasira, o yung iba naman po i-check pa yung integrity. Mayroon po bang mga pansamantalang evacuation centers na itinayo o itatayo para po sa mga apektadong residenteng ito, ma'am? Yes, Diane, yung datos po natin as of 3 p.m., of course, this one is preliminary and subject, of course, to change following, of course, the result ng validation and assessment na isinasagawa po dyan sa Cebu. But batay nga po dun sa aming 3 p.m. report, sa Carmen po merong evacuation center na naitayo na kung saan may 34 na pamilya o ang katumbas niyan ay 134 na katao na pansamantala ay nanunuluyan dyan po sa evacuation center. And batay nga rin po dito sa aming pong monitoring, mahigit 27,000 po yung pamilyang naapektuhan o ang katumbas niyan ay mahigit 111,000 po na mga individual. But again, sabi ko, Diane, we expect these numbers to increase dahil may mga reports pa po na natatanggap ang ating pangtanggapan at binavalidate po or isina-assess pa ito ng ating pong mga field workers. Now, posible po na magtatagal po ang ating pong mga kababayan dito po sa mga evacuation centers o kung saan man po sila nag-i-stay ngayon, sapat naman po yung ating pong mga family food packs na kailangan pa pong ibigay sa ating pong mga apektadong residente, Sec? Yes, Diane, as we speak, merong tayong mahigit 368 family food packs na naka-preposition dyan po sa Cebu.
yan ay doon sa warehouse natin and of course doon sa ating Visayas Disaster Resource Center na matatagpuan sa Mandaue City. So these food packs are ready for disposal. Anytime po na mag-request yung mga local government units ay agaran po tayo makakapagpahatid ng tulong sa kanila. Karagdagan of course yung pong mga non-food items na naka-preposition din. Kasama dyan yung mga hygiene kits, kitchen kits, and family kits, yung mga modular tents at mga laminated sacks na ipinapamahagi natin. Nandyan din po yung mga water filtration kits na dinidistribute sa mga apektadong lugar. And of course, meron tayong standby funds na available dyan sa field office kasi nga ginagamit din natin yan, especially kapag nagsuserve tayo ng hot meals sa mga gamit ang ating mobile kitchens. Overall, meron pa po naman po tayong mahigit 202 million na standby funds and may stockpile na nasa mahigit 2.3, I need to say, 2.3 na mga family food packs na maaari po nating magamit to address the immediate needs of those who have been affected. And alam mo, Dayan, tayo rin po ay nagpapasalamat sa Department of Budget and Management kasi po yung mga request natin for additional funding, particularly the replenishment of our Quick Response Fund, ay agaran po nilang na-actionan. Kaya meron po tayong sapat na mga resources para po makatugon tayo sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at ngayon nga po at nitong lindol. Panghuli na lamang po, Asik Dumlaos, ito po ay panahon ng bayanihan sa ating pong mga kababayan na nais pong magparating ng donation or siguro po tumulong na rin po as volunteers for DSWD. Saan po sila maaaring makipag-ugnayan at panawagan, paalala nyo na lamang rin din po sa ating pong mga kababayan? Well, yes, tama, no? Dayan, sa panahon po na ito, mahalaga na magtulong tayo para agad po nating maibangon yung mga kababayan natin na naapektuhan na itong mga iba't ibang mga kalamidad at masuportahan nga po yung kanilang early recovery. Of course, tayo nagpapasalamat sa mga nagpapahatid ng tulong, nag-express ng intent to assist the department, especially in repacking of family food packs. So para po doon sa mga interesado, maaari po kayo magtungo sa aming Luzon Disaster Resource Center na matatagpuan sa Chapel Road, Pasay City. Or dyan naman po sa Visayas Disaster Resource Center na matatagpuan naman po sa Mandaue City. There will just be a brief orientation paano po isasagawa yung pag-repack ng ating mga family food packs and then ma-assign po kayo doon sa mga production areas po natin. Gayon din po doon sa mga tulong, maaari nyo pong ipadala ito sa pamamagitan sa Agapan Donations Portal na matatagpuan nyo po sa website ng DSWD, that's www.dswd.gov.ph. So through this donations portal, maaari po kayong magpabot ng inyo pong tulong sa mga kababayan po natin. Makakaasa po kayo na ito ay makakarating diretso sa mga naapektuhan nating mga kababayan. And sa panahon po na ito, nais nating paalalahanan, lalo na yung ating pong tagapakinig at taga-subaybay na alinsunod sa deep commitment ni Pangulong Marcos Jr. ng mga kababayan nga po natin na naapektuhan nitong mga disasters. Ang DSWD po ay ready to assist yung pong mga kababayan natin and that we have made sure that all our resources are ready to provide the immediate needs of those who have been affected. Asik Irene Dumlao, maraming salamat po sa inyong oras. Ito po sa Ulat Bayan ng PTV4. Muli nakapanayan po natin Asik Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.